Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agriculture, si Secretary Kiko Laurel. Andito rin po, kasama din po namin si Secretary Manny Bunuan ng DPWH dahil meron din kami tinignan na ibang flood control project at saka yung mga ibang meron isang tulay na medyo nagka-problema. Ngunit ako naman, wait, before I do that, let me greet everyone. Congresswoman Jamjam Maronda, Congressman James, Mayor Raisa, and of course, our friend Governor Art. At lahat ng aking mga kasamahan sa pamahalaan, lahat ng mga tumulong para matapos itong proyekto na ito, na actually, ito pa lang ang una dahil nga nakita natin yung meron nang naka-ready na ipinagmamalaki ni Congresswoman Jamjam na meron ng mga magkakaroon ng restaurant, ng mga lutuan para hindi lamang ito fish port at magiging tourist destination na rin. At ito po ay napakahalaga dahil ang gagamit nito ay marami-rami rin, mga 1,500 na mangingisda ang gagamit dito sa ating rehabilitated na fish port na ito. Napakalaking bagay dahil dito natin, sa pagbabago nitong facility na ito, marami tayong maaring gawin na hindi natin kayang gawin noon. Kagaya ng paglagay ng cold storage. Dahil alam naman natin, yun ang pinaka-importante para hindi naman masira ang inyong mga nahuling isda. At kahit malayo, ay madadala natin, sariwa pa rin pagdating doon, para yung valor, yung pagbenta ninyo ng isda, ay mataas pa rin ang pagbili. Kaya napakahalaga yung magkaroon tayo ng cold storage. At malaking bagay din na yung cold storage, dahil yung cold storage yan, para gumawa ng yung mga ice plant, halimbawa, para gumawa ng yelo, kailangan maraming kuryente, maraming power. Kaya't mabuti na lang, meron na tayong solar, sustainable pa. Hindi na tayo kailangan magpaandar ng generator, na gumamit ng krudo, pero meron na tayong solar. Pero malaking bagay po ito dahil nga pinapalapit natin sa market ang ating mga mangingisda. Pareho, lahat ng sektor ng agrikultura, ganito po ang aming ginagawa. Na pinapalapit sa pagsasaka naman, yung mga magsasaka, para makadiretso na sila sa merkado, wala nang gumigit na. Inaayos po natin, kaya inaayos natin itong mga fish port na ganito para dito pwedeng isakay kagad, hindi na kailangan isakay sa truck, tapos kung saan-saan padadalhin, napakalaki ang bayad ng transportasyon. Kaya ito ay sa aking palagay, ay isa sa pinakamahalaga na aming gagawin sa Department of Agriculture. 10 pa ito, 10 ang itatayo pa natin na ganito at tuloy sa buong bansa. Dahil kailangan din, pag tinitignan natin ang ginagawa ng mga ibang bansa, kagaya ng mga Thailand, kagaya ng Vietnam, kagaya ng mga ibang bansa na nakapaligid sa atin, ay napakaganda ang kanilang sistema. Kaya't mahirap makipagkompetisyon sa kanila kung hindi natin ayusin ang sistema natin. Babaan ang presyo ng production, babaan ang presyo ng transportasyon, pagandahin ang pagdala ng ating mga produkto para maipagbili. At yung value added, ay maiiwan sa mangingisda, maiiwan sa magsasaka. Yun po ang konsepto namin para yung imbis na may binabayaran na middleman, kung ano yung binabayad na ninyo sa middleman, hindi na kailangan, nasa sa inyo na yun. Kaya may iwan yung kita sa inyo, hindi na mapupunta sa labas pa ng Iloilo, mapupunta kung saan-saan pang malalaking mga negosyante. Kaya I'm very happy na nakapagpunta kami rito at makikita naman natin na ang ating mga mangingisda ay marami talaga silang magiging advantage kapag nandito na ito. I am looking forward ngayon doon sa ating ibang
tatayo na yun, hindi na rehabilitation yun. Bago yun. We'll have to put up fish ports na bago. Kaya ito lang, kailangan ng infrastruktura. This is why our infrastructure is important. Dahil kahit na simpleng-simple lang na disenyo, meron lang tayong hallway na malaki, napakalaking bagay na. Kasi magiging sentro na yan para sa ating mga mangingisda na connection, they have a connection sa ating mga ice plant, meron na silang connection sa mga frozen food na retailer, sa mga retailer, yung mga maliliit at saka yung mga bentahan, yung maliliit na tindahan, mapupunta dito lahat para hindi na kailangan mag-abala at kagaya ng aking nasabi, hindi na kailangan na magbayad pa ng sino pa, kundi yung kinikita nila may iwan na sa ating mga mangingisda. Yun ang pinakamahalaga para sa akin. At tinanong ko kay Secretary Kiko Laurel kung ilan ang mangingisda sa Pilipinas. Ang sabi niya more or less mga 2.1, 2.2 million na mangingisda. Palagay ko, pag iniisip natin na ang Pilipinas ay 7,000 na isla, parang kulang yun eh. More people should be making their living from the sea. And that is what we are trying to encourage. At to do that, ginagawa natin, pinaparami nga natin ang mga facilities na kagaya nito, pati yung transportation, pati yung cold chain. Kung maalala ninyo, cold chain, lagi namin napapag-usapan yan. Dahil yung cold chain, ibig sabihin, nasa yelo yung isda mula sa umpisa, mula rito hanggang doon sa tutunguhan. Para yun na nga, para maging laging sariwa yung isda na inyong ipinagbibili. Kaya congratulations sa inyong lahat at alam ko na pagbalik namin dito, sana baka pagbalik namin dito, sasabihin niyo maliit na, kailangan natin dagdagan. No? Di ba ganda yun? Dadagdagan natin. Nakapagbigay din po tayo ng ilang bangka. Tapos, kagaya ng laging ginagawa ng Department of Agriculture, nagdala kami ng mga traktor, ng mga combine harvester, mga milling machine, yung maliliit lang. Meron para sa mais, meron para sa palay. Kaya susunod na lang namin dyan, yung tinatanong ko nga. Dahil binabasa ko yung instruction dun sa milling machine, kailangan dry ang ilalagay. Kaya siguro dryer naman ang dapat natin isabay pagka meron mga ganyang klaseng makinarya. Kaya patuloy lang po ang ating pag-develop ng ating agrikultura. At sinasabi ko nga nung dumadaan ako rito, yung mga nakakamayan ko nagpapasalamat. Sabi ko, di naman tama yun. Kami nagpapasalamat sa inyo. At importante itong ginagawa ninyo. Kayo ang nagpapakain sa lahat ng Pilipino. Kung wala sa inyo, kundi sa inyo, wala kaming, hindi po mabubuhay ang Pilipino. Aasa pa tayo kung kani-kanino. Kaya binibigyan nyo kami ng pagkakataon na magkaroon ng magandang buhay at mapalaki natin ang mga anak natin, maalagaan natin ang mga pamilya namin. Hindi po mangyayari yun kung hindi sapat ang food supply ng Pilipinas. Kaya't maraming salamat po. Alam ko malaki ang sakripisyo ninyo para gawin ang inyong trabaho at kami naman na nasa pamahalaan, nandito lamang para magsuporta sa inyo. At kung ano man ang pangangailangan ninyo, wag po kayong wag niyong magdadalawang isip. Hindi trabaho po namin yan, hindi problema para sa amin yan. Kung ano man ang kailangan ninyo, kulitin niyo kami para alam namin. Kahit na nakasimangot na, sige lang, kulitin niyo pa rin kami. Kasi kung kailangan gawin, gagawin namin. Sige po, maraming salamat. Congratulations po. At sana pagbalik ko, makikita natin na punong-puno na ito at humihingi na kayo ng extension. Maraming salamat.